Hi Karils, it's me again, Rhea. Currently living in an apartment with my boyfriend and still figuring things out at the age of 25. Kung gusto nyo ngang mag-resort pero gusto nyo yung resort na parang may nature vibes, ay nako, swak sa'yo tong vlog na to. So hi Karils, for today's video nga ay itutur ko kayo kung saan ginanap yung first birthday ng pamangkin ko na si Trixie, which is yung madalas kong tinatawag na si Ading. Super late na nga ng vlog na to kasi December 29, 2024 pa nga nangyari to nung nag-first birthday nga yung pamangkin ko, pero gusto ko pa nga ding i-share sa inyo. Bakit ba? Sa gusto ko bakit ba? Matatagpuan nga ang resort na ito dito sa Sitio Tubero, Calauan, Laguna. Medyo tago nga tong place na to pero nag-Google Map naman siya. At ang name nga ng resort na to ay Ian's Nature Farm Resort. Pagkapasok mo nga, ang makikita mo agad ay ayang maluwang na space na yan na pwedeng pagparkingan kung may mga dalang sasakyan yung mga kasama nyo. At kapag dumiretso ka nga papunta dito ay yung swimming pool na agad yung makikita mo. Isa sa maganda sa resort na to is yung pool nila dito, natural yung tubig, wala siyang chlorine. Mababaw nga yung pool nila dito sa may unahan pero pag dumako ka pa dulo ay palalim na nga daw yon. Hindi ko na nasukat kasi hindi naman ako nakapag-swimming nung nag-birthday yung pamangkin ko kasi marami kaming inaasikaso. At hindi ko na nga rin na ito nang sa may-ari kung ilang feet nga tong pool na to. Ito nga lang pala ang pool sa resort na to. Ito nga lang pool na to. Wala nga din silang pool na masasabi mong pambata lang talaga kasi nga magkasama na yung pool nila dito, mababaw at malalim. Kapag lumabas ka ng pool, lakad ka diretso at ang matatagpuan mo nga sa kanan mo ay ito. Ito nga yung pinakang accommodation nila. Accommodation? Ito na yung pinakang rooms nila na may mga beds pero kakaiba siya sa lahat ng resort na napuntahan ko. Kasi itong may mga rooms na to is para din siyang bahay sa loob kapag pumasok ka. Mafe-feel mo yung parang vibes na parang nasa bahay nyo lang ikaw, ganon. At tara na nga, pasukin na nga natin. Ganito siya pagbukas mo, o diba? Buksan natin yung ilaw para makita nyo. And ang syala nito kasi tinan nyo yung ceiling dito. Ang aesthetic, may paganito pa, di ba ang syala? At ganito na nga yung itsura kapag binuksan mo na yung ilaw talaga. Ang aesthetic ng place, ang cozy, parang ano lang, homey vibes, ganon. At dito nga sa loob, meron na tong sariling dining area, may sariling kitchen, may 2 bedroom, at may sariling CR na din to. At tingnan mo naman yung pagkakadesign ng kitchen nito na para bang nasa sariling bahay mo lang talaga ikaw. Pag dito ka talaga nag-resort, mafe-feel at home ka talaga. Tingnan mo naman yung details ng bawat design ng bawat sulok ng bahay na to. Bahay ba? Parang rooms ng resort na to na para bang pinag-isipan talaga at pinag-effortan talaga ng may-ari ng resort. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo na CR dito sa loob. Ernest nagulat din ako dito kasi ang ganda ng CR. Ang linis, may sariling bowl, meron ditong lababo sa gilid, tapos may sarili na din siyang shower dito sa loob. Na para bang kahit hindi ka lumabas dito pwede ka nang maligo dito kahit di ka mag-swimming. At ngayon naman, itutur ko kayo sa rooms dito. May 2 rooms dito at ito nga yung unang room. Sabi sa amin dito ng may-ari, kasya daw dito ang 20 katao. Halata naman kasi ang daming beds tapos meron pa dito sa taas. Siguro nga lampas pa sa 20 yung kasya dito pero siguro depende na lang din kung gaano kayo kapapayat or katataba ng mga kasama mo. At ngayon, baba na ako. Tingnan natin yung pangalawang room. Itur ko naman kayo dun sa pangalawang room dito. At ito na nga yung pangalawang room. Itong room na to ay yung katabi ng CR at yung room na pupuntahan natin ay yung katabi nga or malapit na dun sa may sala or pinto palabas. Ito na nga yung pangalawang room. Halos pareho lang siya nung unang room. Marami ding bed, may taas din. Perfect na perfect talaga to na pang family outing or pang family reunion kasi madaming pwedeng makahiga or makatulog dito. Especially kung madami kayong membro sa pamilya nyo, 'di ba? At ito nga yung taas nitong pangalawang room na to. Air condition na nga din pala tong 2 room na to, ito at yung pinuntahan natin kanina. Kaya hindi ka na magrereklamo kung mainit ba. At labas na nga tayo. Paglabas mo, ito yung makikita mo na parang meron dito salang maliit. Tapos dito sa labas, kapag labas mo naman, nandyan tayo kanina. And ngayon, meron ditong 2 way. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. At ito nga yung way na pakaliwa, yung pupuntahan natin. Isang malawak lang din to na space na nandito nga yung mga table. Perfect na perfect kapag inuman time na kasi may kanya-kanya na kayo ditong table o 'di ba ang daming table. And nandito din nga pala yung sign ng pangalan ng resort. Ayan nga, yung pangalan ng resort ay Ian's Nature Farm Resort. O tandaan nyo swak na swak talaga yung pangalan nito dito sa resort kasi Ian's Nature. O 'di ba makikita mo naman para talaga siyang nature, ang dami mga puno, ang dami mga halaman,
Nature Farm Resort. And resort din siya. Bukod sa nature, resort din siya. So anyway, ang dami pinaliwanag. So pagpunta mo dyan, makikita mo meron dyang kubo na may taas or second floor. Pero hindi namin nagamit yung second floor na yon kasi may mga gamit daw doon nung time na nagpunta kami dito or nag-check-in. Yun nga pala yung likod ng kubo, and dito sa pakanan na daan yung kanina, ito yung front ng kubo nandito. And ito nga yung front ng kubo. Ito yung pinakamalaki nilang kubo dito, and sa kubo na to, meron nang upuan dyan sa bawat gilid. Perfect na perfect pang family kapag ka boodle fight, ganon. Or kapag inuman time, tapos madaming kasama yung mga tito mo, ganon. Tapos kapag lumabas ka nga dyan at dumiretso ka banda doon, ay ganito nga yung makikita mo naman. Puro halos halaman lang muna siya, tapos banda dun dulo ay may makikita ka na mga manok. And ayun sila. And ayun nga sila. Tada! Kita nyo ba? Ayan yung mga manok. Kaya naman pala tinawag to na Ian's Nature Farm Resort kasi nature na siya, farm pa, tapos resort pa, 'di ba? All in na. And kapag kumanan ka dito banda, ito yung pangalawang kubo nila na kapag may gusto kang kaibigan na dalahin or gusto mong bumuka dun sa pamilya mo para mag-inom kasama yung mga tropa mo, ay perfect tong kubo na to para sa inyo. Ganito lang siya kalaki, yan, ganan, may lamesa, tas may upuan sa gilid, may electric fan na din, perfecto kung hindi naman ganun kadami yung tropa mo. And kapag dumiretso ka pa nga dito, makikita ka pa dito na ganitong table na pwede mag-picture-picture or chillax-chillax lang din, ganon. And banda doon, may makikita ka na kabayo, ayan, kaya din pala 'di ba nature na nature nga, farm na farm, resort na resort. And ito na nga yung pangatlong kubo nila. Itong kubo na to, maganda to sa mga matatakaw mag-inom kasi may inuman na dito, and ito may kwarto pa para kapag ka nalasing na kasi langung-lango na sa alak, diretso tulog na, 'di ba? And ngayon, dadalahin ko naman kayo dito sa kaliwang side ko. And dito nga din pala may mga ganitong bench na pwedeng mag-chillax lang, picture-picture, ganon. Dito nga naman sa dadalhan ko sa inyo ay daan to papunta dun sa ilog kasi may ilog daw dito na pwede ding paliguan. Hindi naman siya ganun kalalim. Dun siya dun sa may dulo dun. Kaya lang hindi ko na pinuntahan kasi nung binidyo ko to hapon na mga karil, siguro mga 5:30, natatakot na ako baka kumanuno dun banda pa kasi parang gubat naman siya dun, 'di ba? And dito naman banda, may makikita ka dito na CR. Outside CR nila, and dito sa gilid ng CR ay may hagdan, at sa taas ng hagdan ay pwede kang tumambay dun sa parang rooftop dun or treehouse yata yun. And kapag naman bumalik ka, pero dito ka sa kabilang way dumaan, ay madadaanan mo naman ito na yung pinakang parang pinagaganapan ng event, kung ano mang event yon. Usually, dito sa loob ginaganap, pero kami dun sa labas kasi medyo maliit dito sa loob. Yun nga lang yung medyo hindi ko na-appreciate dito kasi parang maliit yung paggaganapan ng ano nila dito, event, ganon. Pero ang maganda dito is may gasol na dito, may gas stove, may lutuan, tapos may mga kaldero na din, tapos may ihawan pa siya dito kapag gusto mo mag-ihaw, may mga pitchil na din dito, may mga utensils na, kaya hindi mo na alalahanin magdala pa ng mga ganon. And dito nga din pala, may ref nga din pala dito. Kalimutan ko na nga lang kung may bayad ba yung ref dito or wala. And may mga tables na nga din pala dito, tapos may video ka na din doon, may speaker. And kapag lumabas ka nga dito, ang mapupuntahan mo naman is pabalik ka na nga nito. Pag lumabas ka dyan, palabas na nga ulit to ng resort. Pero dito tayo dumako papunta dito kasi nakalimutan ko palang itour sa inyo yung CR dito. Dito nga pala sa tapat nung kubo nila na may second floor, dito sa likod nitong Ian's Nature Farm Resort na pangalan nila, nandito nga pala yung dalawang CR. At napapagitnaan nga ng dalawang CR, yung parang lababo dito na hugasan ng kamay. Ewan ko kung hugasan nga ba yun ng kamay. And dito nga, ito na nga yung unang CR. Ang ganda. Aesthetic din siya. Kasi tingnan nyo naman yung ginamit dito na wall. Bamboo. Concrete siya sa labas pero bamboo yung loob niya. Akalain mo ba yon, 'di ba? And may pa-design-design pa nga siya dyan sa gilid dyan, ganan. And dito nga pala sa unang CR, wala ditong toilet. Kaya labas tayo, tingnan natin kung may toilet dun sa kabila. And ito na nga yung CR dito sa kabila. Pagbukas mo ng pinto, ayan, bubungad sa'yo. Bamboo din yung wall niya. At na-appreciate ko nga yung bubong dito kasi tignan nyo naman may design pa na paganan. Hindi ko nga ito napansin dun sa kabilang CR kanina. And dito
dito nga pala may toilet and may bidet din yung toilet na yan. Alam mo yung parang yung atake ng theme na aesthetic na modern. Alam mo yung ganong style, parang ganon yung style nung CR dito. And dyan may pa bathroom rules pa nga dyan. Tapos dito may pa design pa din ganan. And may switch din siya dyan. Ang galing nung pagkakagawa ng switch nila dito. And yun nga lang yung dalawang CR na nandito sa part ng resort na to. So bale may 4 na CR sa resort na to. Yung dalawa na yan na magkatabi, tapos yung nandun sa loob ng parang bahay or yung may mga rooms, tapos yung nandun sa pinakalikod na may taas na pwedeng tambayan na parang rooftop, ganon. Yung about sa price ng pag-rent sa resort, hindi ko na madidetail sa inyo kasi humingi kami ng discount dito. And hindi ko na rin tanda kung magkano ba yung original price ng resort. Kasi 2 years na rin yung nakaraan nung finilm ko to, nung nagpunta kami dito. So, much better kayo na lang yung makipagnegosasyon dun sa may-ari. Dito ko na nga tinatapos ang ating for today's vlog. Thank you for watching. Please follow, react, and share my page for more. Bye! Love you all! Mwah!